Update ko sa inyo mga kalagalag ang sisiyo na agila na napulot namin ni Vic sa gubat. So yan, nakatingala siya yan. Yan mga kalagalag ay 3 days na sa akin dahil usapan namin ni Vic ako lumag-aalaga. Dahil daw yan ay ibabalik namin doon kung saan siya namin napulot. So yan mga kalagalag, yan si pinangalanan namin tong si Habagat. So ngayon mga idol, ito ay malakas kumain. Nung mapulot namin to, pagka uwi namin dun sa bahay nila Vic ay agad namin tong pinakain ng karning manok. So malakas nga siya kumain. At ngayong pang 3 araw ay hindi ko na sinubuan. Dahil gusto ko nga siya ay masanay. So nilapag ko yung sisiw na buhay sa harap niya. At doon dinakma niya agad. At makita nga natin yung paa niya mga kalagalag. So ayan, mayroon pang bahid ng dugo. Dahil siya mismo ang kumain, hindi ko na siya sinusubuan. Ang nangyayari mga idol ay nilalapag ko yung sisiw na 45 days. Malayo sa kanya mga 1 lipa. At dahan-dahan niya itong nilalapitan at ginagrab niya ng kanyang kuko. Matutulis ang kuko nito mga kalagalag. Ngayon nga ako ay may suot na 2 sapin na guwantes kasi pag pinadapo ko siya sa aking kamay ay parang babaon yung kanyang matutulis na kuko sa aking balat. Dahil nasa malakas siya mag-grip kapag siya ay nakadapo sa kamay ko mga idol ay masakit talaga. Maramdaman mo yung tumutusok kasi yung kuko niya matutulis. Ayan. Ayan yung mga kuko niya. At nung nga pagdating nito sa bahay mga idol ay agad ko siyang ginawa ng yung stand na yan para lang meron siyang dapuan. So medyo pwede pataas o ipababa kasi na-adjust naman yan. So ganyan siya, nakatingala lang siya dito sa likod bahay. Nakadapo lang siya dyan maghapon para makita niya naman yung kalikasan kahit dito lang sa likod ng bahay. Para sanay siya na nandun siyang parang nasa gubat. So kaya ang tanging ginagawa ko nito mga kalagalag ay lagi kong nababantayan. At mayroong mga nagpi-PM na sa akin mga idol na gustong bilhin to si Habagat. May presyong 3,500, may presyong 5,000 at pinakamataas ang 10,000 na presyo sa akin mga kalagalag. Pero hindi tayo nagkaka-interest sa ganong halaga dahil nga usapan namin ni Vic, pag lumipad to, lumakas ay bibitaw namin doon ulit kung saang lugar to nakuha. At para nga ito ay makabalik doon sa kanyang teritoryo kung saan siya ay ipinanganak o naging sisiw siya doon sa gubat ng Malilipot. At baka 1 buwan lang mga idol, pwedeng matigas na ang pakpak nito kasi mga 1 dangkal na at medyo papatigas na yung kanyang mga pakpak. Pero pag sa umaga mga idol, ito ay pumapagaspas na ng kanyang mga pakpak mahaba. So tingnan natin yung part ng niya, pakpak. So yan, ayaw pakita pakpak mo Habagat. So yan mga idol, no, pinapadapo ko sa kamay ko minsan si Habagat kasi yung ginaganon ko siya para yung pakpak niya yan maging malakas para ikampay niya at nang mabilis siya makarecover mula sa pagkalaglag niya doon sa puno. Tingin ko naman wala siyang bali at okay yung kalusugan niya kasi nga napapansin ko nga sa oras ng pagkain niya talagang ganado. At doon nagiging masaya tayo na makakasurvive to na pagdating ng oras ay lilipad ulit to sa ating kalikasan na siya ay manumbalik kung saan man siya galing. So yan mga idol, ang agila na pinangalan na nating Habagat na nalaglag sa pugad. At sana nga sa loob lang ng 1 buwan mga kalagalag ay lumipad na to si Habagat kasi yung maano rin sa pag-aalaga, tututukan mo talaga ng oras, babantayan mo
At siyempre gagastosan natin, bumibili tayo ng buhay na sisiw para lang sa pang-araw-araw na pagkain niya. Hindi naman tayo basta maghahanap na lang kung saan kasi mahirap pa yon, para lang meron tayong maipakain dito sa ating si habagat. So yan sana mga kalagalag, yan. Ayan, napakaganda ng tindig ni habagat mga idol. Sana nga sa loob lang ng isang buwan ay pwede na natin itong i-release sa gubat. At lagi lang siya dyan mga kalagalag, steady siya dyan sa maghapon. At pag sa gabi naman mga idol, ito ay inilalagay ko sa kulungan. May kulungan kami ng pusa malaki. Doon ko siya inilalagay para mas safety siya, na hindi siya maano ng mga sakali yung mga pusa. Pero tingin ko yung mga pusa takot na dito kasi umiiwas naman sila. Pero mas maganda sa gabi ay nasisiguro natin na ligtas siya, na hindi siya mapapahama. Kasi nga iingatan talaga natin to, dahil nga sa usapan namin ni Vic, sana yun ay matupad. At sana sa pagdating ng oras na yan ay talagang lumipad to si habagat nang makabalik siya sa kanyang nanay. Siguro nangungulila na to. Wala kaming intention ni Vic na kung ano pa man, ito ay inuwi namin dahil nga sa siguradong mamamatay ito doon kung hindi namin to nakita, dahil nasa kagubatan nga. Maraming pwedeng kumain sa kanya. So yan mga idol, update ko sa inyo ang ating agila na napulot namin sa gubat kasama ko si Vic. At ngayon nga ito ay may pangalan na habagat. So yan mga idol, i-close up natin si habagat. Yan, busog na busog yan. Isang sisiwang kinain niya ngayong alas 8 ng umaga. So yan mga idol, sana dumating talaga ang time na lumipad to. Papakita namin sa inyo ni Vic ang pagdating ng oras na yan nang ito'y maging malaya sa kagubatan.